Ma'am Gab Rappler, go ahead, sir. Ma'am, nakaboto po ba si FDR dito? Or kung hindi po siya nakaboto sa dahil, ano daw po explanation? Kasi pwede po siyang bumoto. Hindi siya pwedeng bumoto kasi hindi naman siya nakaregister sa absentee voting. And then, ang pagkakaintindi ko, sinubukan nung lawyers niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. So, ang pagkakaintindi ko, wala siya. Unfortunately, hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time. And I'm sure he is sad about that. Just a follow-up po, nag-file na po ang ating kampo po na sa jurisdiction naman po, question po natin ang jurisdiction po. Confident po ba tayo doon at i-update po ba ang ICC lawyers natin? That is something that the lawyers should answer, yung confidence level nila doon sa kanilang arguments and sa sinubmit nila sa korte. Pero kung ako as an individual, I would say yes, and I hope the judges will listen dahil ito na rin yung posisyon natin noong nag-appeal tayo sa ICC. Posisyon natin as a country. Ito na yon. Sinubmit na natin itong argument na ito noon when we appealed to the ICC. Pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, merong mga dissenting opinion doon. At yung sinight nila na expert, yun din yung expert na kinuha namin to argue jurisdiction this time. And we really hope and pray na makinig yung ICC judges. Karin Beltran, ma'am of RMN News. Hello po, Vicky. Good morning po. Ang dami po na mga supporters na namamalagi sa labas ng bahay ni FDR. Ano po masasabi natin sa kanila? In the recent po, VP, may nagsabi po galing sa PNP na fake news daw po yung sinasabing pag-pray. Pero nananatili pa rin po sila sa labas ng bahay ni FDR at maging sa bahay ni Congressman Pulong. Ano po masasabi natin sa kanila? Message po. Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo nadiskaril kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standy lang yung nakakasama nila. I suggested kay kanila na buksan na lang para sa mga tao. Ma'am Giselle Umbayo, GMA News Online. Kasi Kateki! Yan yung tanong? Hindi naman si Giselle Umbayo. Saglit na mamapapun. Kunat mo na si Bibi kasi may pause.
Ma'am, sinabi po ni Attorney Carlo Nograles na madami daw pong legal questions kapag nanalo si former President Rodrigo Duterte at absentee leader siya. Ano po bang possible repercussions? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang nagiging acting mayor. So, walang butas sa batas dyan. Klaro ang ating local government code. Kay Ma'am Ruth, go ahead, ma'am. Yes, ma'am. Dili man, I only need I only need eat and sleep. So, pag nabawi ko yung kain ko at yung tulog ko, okay naman na ako. Wala Pang presidente. Ma'am, consulti niyo sa mga kagubot na itabo sa other parts of the island of Mindanao, that's Pilipinas. Kagubot sa election. Yes, ma'am. Naaba, wala ang May pakibalita. patayan na ma'am, may mga riot na nangyayari. Riot? Yes, ma'am. Kanang magkuan ng mga tao. Hindi naman Duterte Marcos na riot. Local issues. Local issues. Well, yes, sadly, merong mga ganyan na mga pangyayari. Election violence, no? And we condemn election violence because ang pagpili ng tao sa kung sino ang gusto niyang leader ay right yan ng tao. Kaya respetuhin yan ng mga ibang grupo, no? So we condemn election violence, and I hope that the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines will do something about it para nagagawa ng mga tao yung kanilang right to vote at nare-respeto yung kanilang choice.